Merry Christmas mga kapatid! Pakibati nyo nga muna mga katabi ninyo at ngitian at sabihin nyo maligayang Pasko. Ayan. At manigo, hindi maligo ha, manigong bagong taon. Praise God. Well, ilang araw na lang ba? 11. Wow. 11 days na lang pala, Pasko na naman. Ilang linggo na lang, 2026 na naman, no? Bagong taon na naman. Grabe, napakabilis ng panahon. And tayo ay patuloy na nagpapasalamat sa Panginoon dahil inibigyan tayo ng pagkakataon upang, well, of course, itong season na ito, na mayroon po tayong time sa family po natin. Amen? Yan po ang ikinagaganda ng Pasko, no? Lahat mababait, di ba? Merry Christmas, ganyan. Mababait lahat, no? Tapos nagbibigay ng mga regalo, praise the Lord. Eh, nung bata ako noon, sabi ko, bakit kaya tuwing Pasko lang mababait ang kapitbahay namin, ano? Pagkatapos ng Pasko at bagong taon, ako, masusungit na naman, no? Pero, of course, alam naman natin ang dahilan. Ang tunay na Pasko, at yan pong pag-uusapan natin ngayon, ang tunay na Pasko ay hindi sa selebrasyon at sa okasyon na atin pong ipinagdiriwang, kundi ang tunay na Pasko ay yung karanasan mismo ng pagkakilala natin sa Panginoon. Amen? Yun po yung, di ba, yung may awit na sana ang Pasko araw-araw, di ba? Hindi yung magaganap hanggat si Kristo ang Panginoon ng puso mo. Hindi magaganap, di ba, yung at magbuhat ngayon, di ba? Kahit hindi Pasko ay ano? Hindi magaganap yon kung wala kang karanasan ng pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak at nakaranas ka ng pagmamahal sa Kanya. So kung naranasan mo yung pagbibigay ng Panginoon sa iyo, araw-araw magiging Pasko. Kasi nandun ngayon yung taos-puso mong pagbibigay. Nandun ngayon yung taos-puso mong paglilingkod sa kapwa. Kaya ang tunay na pagdiriwang ng Pasko na ito ay tumatagal araw-araw ay yung karanasan natin mismo sa Panginoon. Kaya yung tanong ko nung bata ako na sana araw-araw Pasko, no? Di ba? Kasi nga, yun nga, pagtapos ng Pasko, ang susungit na uli ng mga tao, di ba? Pero yung pala naman, kapag nakakilala ka sa Panginoon, mararanasan mo yung pagkilos ng Panginoon araw-araw sa buong taon. Amen? Panginoon, salamat po ngayong araw na ito, ngayong hapong ito sa iyong mga salita na amin pong pag-aaralan, amin pong pagbubulay-bulayan, at amin po, Panginoong, tatanggapin muli ang aming paggalang sa iyong mga salitang makapangyarihan. Hindi lamang po kami nakikinig ng sermon o ng preaching. Nakikinig po kami ng iyong mga salita. Kaya nawa ang aming puso ay maging bukas. Ang aming puso ay laging nakikinig, hindi lamang sa pandinig ng aming tainga, kundi nakikinig sa aming puso at nagiging sensitibo sa pagpapaalala at sa pagtuturo ng banal na Espiritu at isulat sa aming mga puso ang mga kapahayagan na nais mong sabihin ngayong hapong ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng anak na si Jesus. Amen. Ang title po ng aking message, at siya'y papangalanan. Ayun. Tama nga ba? Nailagay ko nga ba yung at siya'y papangalanan. Ang pangalan niya ay isang makahulugan. Yan po ang ating pag-uusapan patungkol dito sa Pasko. Alam nyo, isa sa dapat po nating maging, kumbaga, aware at maging maingat. Ang mga bagay na pamilyar ay minsan nagiging common siya. At kapag nagiging common, nami-minimize mo ang kapangyarihan ng meaning niya. Isa na doon yung Pasko. Dahil napaka-pamilyar na sa atin ang Pasko, minsan nagiging common ang mensahe ng Pasko sa atin.
Hindi po ba? At pag nagiging common siya, wala na siyang minsang impact or epekto sa pagdiriwang natin. At minsan, yun nga po ang nagiging nakakalungkot ngayon, ang pagdiriwang minsan ay nakabase na lamang kung gaano kadami ang parties na ginaganap natin, kung gaano kadaming regalo ang tinatanggap natin, kung gaano karami ang palamuti na atin pong inilalagay sa ating tahanan dahil ito ay Pasko. Hindi natin nare-realize at nawawalan tayo ng pagkakataon upang ipagpasalamat ang tunay na meaning ng ating ipinagdiriwang. Kasi tayo may kanya-kanyang antas ng pagdiriwang. Ang iba may pamilya, hindi po ba? May reunion, may kainan, may lechon, or may masasarap na pagkain. Ang iba naman, ang Pasko ay malungkot dahil minsan ito yung karanasan ng pagiging alone. Walang kasama sa buhay, malayo sa pamilya, o kaya naman hindi ganoon kaganda ang antas ng kanyang buhay. So, minsan nakabase yung pagdiriwang dahil sa mga yung ating mga karanasan. Pero ang tunay dapat na maging karanasan po natin sa mga panahong ito ay nagpapasalamat sa Panginoon. Amen? Tayo ay nagdiriwang hindi dahil sa meron tayo, kundi tayo ay nagdiriwang dahil sa karanasan natin sa Panginoon. Ang Pasko ay hindi dapat na-define sa kung gaano katindi ang iyong pagdiriwang sa pagkain o sa mga parties. Ito ay nasusukat sa mensahe ng ating Panginoong Hesus sa kanyang pagbibigay sa atin ng pag-asa. Simulan po natin ang ating pagbabasa. Yan, katulad po niyan, pag Pasko, maganda siguro talaga, go back to the Scripture. Read the Scripture. Di po ba? Hindi po yung puro parties na lang, games, di ba? Mga raffle, di ba? Laging gano'n ang Pasko. Raffle, o kaya, no. Why not go back to the Scripture? Read the Word. Ano nga ba ang nangyari? At ano ang pinagdiriwang natin? Luke chapter 1, verse 26, sabi nga rito, nang ika-6 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel na si Gabriel ay isinugo ng Diyos sa Nazareth, sa bayan ng Galilea, upang kausapin ang isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakda na ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angkan ni David. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito, "Magalak ka, ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos. Sumasa iyo ang Panginoon." At naguluhan si Maria sa sinabi ng anghel at iniisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan ng ganitong pagbati. At sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki at siya'y papangalanan." Yan po yung ating title ngayong hapong ito. Siya'y papangalanan na ano? Anong pangalan po? Jesus. At yung pangalang Jesus ay, ang ibig sabihin po niyan ay ang Diyos ang magliligtas sa atin. Yun yung ibig sabihin ng Jesus o kaya Yeshua. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. At ang kanyang paghahari ay walang katapusan. Sabi nga po natin, walang katapusan. Amen? Yan ang mensahe ng anghel kay Maria. At ito po ang dahilan kung bakit natin pinapahalagahan at ipinagdiriwang ang Kapaskuhan. Marami po nagsasabi, bakit nyo
sineselebrate ang December 25. Di naman December 25 talaga siya ipinanganak. Well, sa totoo lang po, totoo po yun. Hindi po talaga December siya ipinanganak. Actually, siya po ay ipinanganak around springtime or pa-summer na. Kasi wala pong pastol at mga tupa sa parang pagka-winter. Mamamatay yung mga tupa, no? Ang mga winter, ang mga tupa, yan po yung isa sa mga highlights ng Christmas. But, hindi naman sa date natin ito pinagpupukusan lang eh. Kung December 25, okay na yun. Basta ang sineselebrate natin, ipinanganak ang tagapagligtas. Can you say amen? Hindi na po importante yung date. Ngayon, kung gusto mo mag-celebrate ng Christmas ng April 25, pwede naman. Di ba? Pasko sa April, di ba? Mga ganon. Pero dahil hindi naman kasi, ibig sabihin, yung date ang fino-focus natin. Ang sineselebrate natin, yung kanyang kapanganakan at yung dahilan ng kanyang kapanganakan. Sabi nga rito, siya'y magiging dakila at siya'y tatawaging anak ng kataas-taas ng Diyos at ibibigay sa kanya ang trono ng kanyang amang si David at ang kanyang paghahari, yun po napaka-importante. Ang paghahari ng ating Panginoon ang siyang nagiging highlight ng pasimulain ng mensahe ng Pasko. Sapagkat sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus, ito ang hudyat, ito ang simulain na ang kapangyarihan at ang kaharian ng Diyos ay matutupad na dito sa lupa. Na ang paghahari at pagliligtas ng Panginoon ay nagsimula na nung siya ay pumarito dito sa lupa. Sapagkat sa Old Testament, ito ang ipinangako at ito ang hinihintay ng mga tao ng Diyos sa Old Testament, lalo na yung mga prophets. Mayroong ipinangako ang Panginoon. In fact, sisimulan po natin ito sa Isaiah chapter 9. Alam niyo po si Isaiah, isang propeta na nabuhay 700 years before Jesus was born. Halos 1,000 taon. Can you imagine that? Naghihintay ang mga Israelita o ang mga tao ng Diyos sa Old Testament ng pangakong ito. Pero ang kanilang propesiya ay isang, kumbaga yung declaration na Isaiah nga noon is, it seems like it happened. Pero he's looking forward sa propesiya ng ating pagdating ng ating Panginoon. Kung siguro nabubuhay kayo nung panahon ng Old Testament, ganun din ang magiging pananaw nyo. May ipinangako ang Panginoon, kailan kaya itong mangyayari? Can you imagine that? But we are blessed dahil tayo mismo ay naka-witness na ng katuparan ng ipinangako ng Panginoon. Ang isang pinanghahawakan naman natin ngayon na propesiya, which is 20% na lang na pre-prophesy ng Old Testament, ay yung pagbabalik. Kasi ito yung unang pagbabalik niya ito yung unang pagdating niya Yung siya ay ipinanganak sa palasabsaban, siya ay nagkatawang tao. At natupad na yon. Siya ay namatay doon sa krus, natupad na yon. Siya ay nabuhay na maguli, natupad na yon. Isa na lamang ang hindi natutupad. Yung magbabalik siya. Hallelujah! Ngayon, para tayong mga tao nung panahon ni Isaiah, kailan kaya matutupad yung pagdating ng tagapagligtas? Di ba? Kailan kaya matutupad yung ipinangako na Messiah, tagapagligtas? Ngayon, natupad na yun. Nandito na tayo. Sineselebrate na natin, di ba? Pero meron naman tayong inaasam. Kailan kaya matutupad? Na biglang bubukas ang langit. Di ba? Mga kapatid, isa sa mga dapat natin panghawakan, kung natupad ng Panginoon yung pangako ng kanyang pagdating, sigurado matutupad din yung kanyang muling pagbabalik dito sa lupa. Amen? Palapakan po natin ang Panginoon dyan. So, maganda yung magdiwang, no?
Pero dapat nating alalahanin yung ipinagdiriwang natin ay hindi basta-basta. Ito'y mga ipinangako ng Panginoon sa atin na talagang kung ilang libong taong hinintay ng mga prophets sa Old Testament at natupad ito. Ngunit ngayon ay sineselebrate na natin. Ano po ba yung mga propesiya na yun? Tignan po natin sa Isaiah chapter 9. Sabi niya rito sa verse 1, ngunit napawi na ang dilim sa bayang matagal nang namimighati. Remember, this is 700 years before Jesus, ha? Pero nagsasalita na sa Isaiah ng prophecy. Sabi niya, noong mga nakarang araw inilagay niya sa kahiyan ang lupain ng Zebulon at sa lupain ng Naphtali. Ito po yung northern part ng Israel. Okay, ito po yung mga lugar na kung saan sumasamba sa Diyos-Diyosan at mga pagano ang lugar na ito. Ngunit sa panahong darating, dadakilain niya ang lupain ito. Dadaanang papunta sa lawa, yung Galilee, yung Sea of Galilee. Sa ibayo ng Jordan, sa Galilea ng mga hintil. Can you imagine that? 700 years before Jesus, may naririnig sila, magiging dakila ang Galilea? Magiging lugar ng Diyos ang lugar ng mga pagano? Napaka-tindi yun, no? Hindi nila ma-realize yun. Paano mangyayari yun? Nung dumating ang ating Panginoong Yesus, doon siya nag-set ng ministry niya sa Capernaum. Yung Zebulon sa Old Testament ay Capernaum sa New Testament. At yun ang naging dahilan kung bakit natupad itong propesiyang ito. Dumating ang panahon na dadakilain ang lupang ito. Ito yung lugar, Nazareth, Capernaum, dito sa lugar na kung saan yung Sea of Galilee, yun yung lugar ng ministry. Doon nagsimula ang miracles and signs and wonders. Doon nagpagaling si Jesus, doon nagpakain. Pagka ma-organize ulit yung ating tour sa New Life, no? Sama si Brother Amir sa Behold Israel. Sama po kayo. Sino po ang gustong sumama sa tour natin sa Israel? Amen. Sige po, magsimula na tayong mag-ipon. Amen. Siguro mga first quarter ng 2027 ang ating pong trip. So, kasi, bakit ko po nabanggit yun? Maganda kasi napuntahan mo yung lugar eh. Hindi ba? Kita mo, ito yung Sea of Galilee. Totoo pala to. Hindi mo lang nababasa. Ito pala ang Bethlehem. Ito pala ang Bethsaida. Ito pala yung nagpakain si Jesus doon. Pupunta po tayo doon. Nagpakain si Jesus ng 5,000 lalaki. At doon siya nangaral. Nangyari yung mga miracles na yon. Saan po nangyari yung mga yon? Ito po, yung pinrophesy na Isaiah, doon sa area na yon. Doon nangyari yung mga milagrong ito ng ating Panginoong Jesus. And then in verse 2, sabi niya, nakakita ng isang maningning na liwanag, ang bayang matagal nang lumalakad sa kadiliman. Sumikat na ang liwanag sa mga taong naninirahan sa lupaing balot ng dilim. Pinasigla mo ang kanilang pagdiriwang. Kaya po tayo nagdiriwang ng Pasko. Can you imagine? Pati yung pagdiriwang ng Pasko, pre-prophesy ni Isaiah 700 years ago, before Christ. O kung ngayon, 2,700 years na. Pinaprophesy niya na yung mga Christmas party niyo, mga kapatid. So, 2,700 years ago, nabanggit na ito ni Isaiah. Ang tindi ng dating po nito sapagkat ang ating ginagawa ngayon para sa Panginoon ay hindi lamang gawa-gawa at kathang-isip lamang. Ito'y kasama na sa plano ng Panginoon at ito ay ipinarating niya na noon pa. Sinabi niya na ito noon pa. Kaya nga, sabi ng ating Panginoong Yesus nung nagtuturo siya sa mga disciples niya, alam niyo bang napakaraming propeta, katulad ni Abraham at saka ni Moses, ang
hinahangad na makita ang nakikita nyo ngayon, sabi ni Jesus. Na tuwang-tuwa si Abraham at si Moses na makita ang araw na nakikita nyo ngayon. Ano yung araw na nakikita nyo ngayon? Si Jesus mismo ay naglalakad. Siya mismo ay nandito sa mundo. Kaya nga bago mamatay ang ating Panginoong Jesus, pababa siya doon sa Mount Olives, sa Garden of Gethsemane. Tinitignan niya ang Jerusalem at umiiyak siya at sabi niya, "Oh Jerusalem, Jerusalem, kung alam niyo lang kung sino ang bumisita sa inyo at kung gaano ko kayo nais na bigyan ng kapayapaan, ngunit na-miss ninyo ang visitation." Alam niyo, mga kapatid, ito po yung sinasabi ko kanina, na minsan, sa masyado tayong familiar sa ginagawa natin, nami-miss natin yung moments ng pagkilos ng Panginoon. Can you imagine? Face to face, kausap nila ang lumikha ng langit at ng lupa. Can you imagine yung mga Pariseyo, pinagtatawanan at minamaliit at sinasabi nilang yung mga miracle mo, sa dyablo yan. Hindi nila na-realize ang kausap nila at minamaliit nila ay ang Diyos na lumalakad sa katawang tao. At hanggang ngayon, ganun din ang Panginoon. Minsan, wag po tayong masyadong maging so familiar. Katulad po nito, sa gathering na ganito. Every Sunday, attend ka lang ng attend. Awit ka, worship ka, tapos na service. And hindi mo alam, may mga moments na kumikilos ang Panginoon. Nami-miss niyo yon. Dahil nga, you are so familiar with what's happening. I pray na sa new life, hindi masyadong maging familiar ang inyong paggawa dito sa Panginoon. Can you say amen? Sige nga po, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. So sabi niya, pinasigla mo ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Hindi dahil meron silang raffle. Paparaffle ngayon. Okay? Nagagalak sila na parang panahon ng anihan. They are so celebrating with the abundance and blessings. At parang mga taong naghahati-hati sa nasamsam na kayamanan. Ano nangyari? Bakit ganito? Verse 4, sapagkat binali mo ang pamatok ng kahirapan at mga bigati ng kanilang balikat na pinasan. So ibig sabihin talagang, because of the coming of our Lord Jesus Christ, nasira yung bandage, yung pamatok. Nasira yung bandage ng kahirapan. Okay? Sabi niya rito, at ang bigati ng kanilang balikat ay pinasan. Pamalo ng mga api ay iyong binali, tulad sa Midian na iyong ginapi. Ibig sabihin talagang, yung pagdating ng ating Panginoong Yesus, sinira ang kapangyarihan ng kadiliman. Sinira ang kapangyarihan ng kalungkutan. Kaya nga, kung nalulungkot ka dahil wala kang regalo na natanggap ng Christmas party, medyo iba yung iyong pagdiriwang ng Pasko, mga kapatid, di ba? Ang pagdiriwang natin ng Pasko, kay may regalo, kay hindi, nagpapasalamat ka na ikaw ay naligtas at nakilala mo ang Panginoon. Can you say amen? Ang tunay na pagdiriwang ay hindi naghihintay ng matatanggap, kundi ikaw ay nagiging pagpapala na. Ikaw ang magbibigay na ng regalo, hindi naghihintay ka lang ng regalo. Ikaw ay natutuwa na maging blessing sa iba sapagkat ikaw ay blessed na nung ikaw ay tumanggap sa Panginoon. Can you say amen? Hindi po ba? So, ang ating pong pagdiriwang ay nakabase sa pagdating mismo ng Panginoon at ito ay sa pagkilos niya sa buhay natin. Sabi niya sa verse 5, ang panyapak ng mga mandirigma at ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin. Ibig sabihin, yung battle
na kinakaharap po natin at alam ko may mga challenges tayo sa buhay, pero mayroon lang ipinangako ang Panginoon na katagumpayan at victory sa inyo sapagkat siya'y dumating na. At anuman ang iyong kinakaharap ngayon, sisiguraduhin ko sa iyo, magtiwala ka lang sa Panginoon at makikita mo ang katagumpayan sa buhay mo. Can you say amen? May pag-asa tayong pwedeng panghawakan ngayon. Hindi katulad dati, nang hindi pa siya dumarating. At kailan ka kaya maliligtas mula sa kalungkutan? Kaya makakalaya mula sa kadiliman. Pero ngayon, sa totoo lang, wala nang kapangyarihan na kadiliman sa iyo. Malibang magpasakop ka sa Kanya. Pero ngayon ay mayroon na tayong kalayaan kapag tayo ay nagtitiwala sa tunay na diwa at mensahe ng Pasko at yan ang ating Panginoong Jesus. Verse 6, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa Kanya ang pamamahala at siya'y tatawaging kahangahangang tagapagpayo. Makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama at prinsipe. Sabi nga po natin, prinsipe ng kapayapaan. Yun po yung isa sa mga dahilan kung bakit pwede po tayong magdiwang sa Pasko, sapagkat hindi lamang tayo nagkakaroon ng kaligtasan, makakapamuhay pa tayo sa kapayapaan. Magkakaroon pa tayo ng peace, sapagkat si Jesus mismo ang ating kapayapaan. Sabi niya sa verse 7, magiging malawak ang kanyang kapangyarihan at walang katapusan ang kapayapaan na ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang kaharian. Itatatag niya ito at pamamahalaan niya ng may katarungan at katuwiran mula ngayon at magpakailanman. Sabi nga po natin, magpakailanman. Amen? Ibig sabihin, yung sinimulan niya nung siya ay ipinanganak. Yung sinimulan niya nung siya ay namatay dun sa krus at nabuhay na maguli. Hindi na kailanman yon mawawala at hindi na kailanman yon matatapos. Can you say amen? Kaya hindi na tayo kinakailangang matakot pa sa ating kinabukasan. Magkaroon tayo ng expectation. Magkaroon tayo ng hope, mga kapatid. Amen? At kung ano man yung mga personal, family, or immediate needs sa buhay natin. Kung naipagkaloob niya ito, papaanong hindi niya ipagkakaloob yung mga bagay na iyong pinaniniwalaan ngayon? Amen? Kung nagbigay siya ng pamamaraan para tayo ay magkaroon ng kaligtasan, mas lalong tutulungan ka niya rin sa iyong kinakaharap ngayon. Gaano kaliit na bagay para sa Panginoon lamang ang iyong masyadong inaalala ngayon. Kaya alam nyo, tandaan nyo yung sinabi ng ating Panginoong Jesus sa Matthew chapter 6, verse 33. Sabi niya, unahin nyo muna ang kanyang kaharian. Amen. Can you say amen? Unahin nyo muna yung kanyang katuwiran. Unahin nyo muna ang kanyang kalooban. Bakit? Sapagkat nandito na yun eh. Accessible na siya. Accessible na yung presence ng Panginoon. Accessible na yung kanyang kaligtasan. Anytime, pwede mo itong i-claim. Unahin mo muna yon. At ang lahat ng bagay na yung ating, anong tawag nito? Kinaka-concern, pinag-aalalahanan, nagiging source ng anxiousness sa atin. Sabi ng Panginoon, unahin mo muna ako. Unahin mo munang maranasan ang aking pag-ibig sa iyo. Unahin mo munang maranasan ang aking kapayapaan sa iyo. Sapagkat, pagka inuna mo ako, itong mga bagay na ito, marirealize mo, maliliit na bagay lang yan. Hindi yan ang napaka-importante sa buhay. Ang importante sa buhay ay si Jesus at ang kapayapaan na kanyang ibinibigay sa iyo. Can you say amen? Sino pong makakabili dito ng mapayapang tulog? Wala, di ba? Sino rito makakabili
ng kalusugan. Sino rito makakapagbigay o makakakuha at mababayaran niya ang peace of mind? Wala pong iba kundi ang ating Panginoon. Amen. Yun po ang unahin muna natin. Yun po ang una natin munang, kumbaga, isik, sabi nga ng ating Panginoong Yesus. Huwag niyong masyadong alalahanin bukas. Sabi ng Panginoon, ako ang bahala bukas. Problema ng bukas ang kanyang problema. Ngayon, kaya mo namimiss ang ginagawa ng Panginoon, masyado kang namumroblema sa bukas, sa susunod na bukas, sa isa pang bukas, at sa... kulang yung 24 hours saka iisip mo ng mga susunod ng mga bukas. Kaya napakasimple yung sinabi ng Panginoon. Ngayon ang iyong alalahanin. Ngayon ang ipagpasalamat natin sa Panginoon. Amen? Kayo po ba ay gising pa? Amen. Di pagpasalamat natin sa Panginoon ngayon. Gising ka pa rin, di ba? Kayo po ba ay buhay pa? Amen. Ipagpasalamat natin sa Panginoon. Buhay pa tayo ngayon. Kayo po ba ay nananghalian kanina? Praise the Lord. May kinain tayo ngayong araw na ito, di ba? Those are the things. Now tomorrow, pagbukas natin ng ating mga mata sa pagtulog natin, kinabukasan, ang sabi na anong pangako ng Panginoon? My mercy and my faithfulness is always new. Every morning. Hindi po ba? So paggising mo, ang ipagpasalamat mo, Panginoon, ngayong araw na ito, may bago ka uling biyaya. Hindi po ba? Hindi yung paggising mo, ano na naman kayang problema? Ang kakaharapin ko ngayong araw na ito. Hindi po ba? Palitan lang po natin yung ating mindset. Mas palakihin natin ang nagagawa ng Panginoon kaysa pinoproblema natin. Kaya nga sabi ni King David, "O magnify the Lord with me." Ano ibig sabihin ng magnify? Kailangan niya po ng antipara. Okay? At palakihin ninyo ang pangako ng Panginoon kaysa pinapalaki ninyo ang problema niyo sa buhay. Di ba? Kapag tayo po ay nakakaharap ng pagsubok, huwag nating katakutan ang pagsubok. Kausapin natin ang pagsubok at sabihin natin kung gaano kalaki at kung gaano kadakila ang kapangyarihan ng Diyos na kikilos sa kinakaharap mong pagsubok sa buhay. Yun po ang nais ng Panginoon sa atin. Sabi nga rito, magiging malawak ang kanyang kapangyarihan. Malawak ang kapangyarihan niya magbigay ng kapayapaan sa atin. Philippians chapter 4, verse 6 to 7. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Hallelujah! Amen po? Huwag daw po tayong mabalisa. Ngayon, of course, sabi nga ni Pastor Steven kanina, parang mas madali itong basahin kaysa gawin, di ba? Huwag kayong mabalisa. Okay? Okay? Maya-maya, nakita mo yung text ng kapit ng mga tao. May notification dito ah. Anong notification to? Meralco. Okay. Yeah. Mababalisa ka na agad kasi mapuputulan ka na ng kuryente, di ba? So it's kumbaga nga mas madaling basahin kaysa i-practice ito, di ba? Pero sa biyaya ng Panginoon, huwag po tayong mabalisa. Can you say amen? Okay? Kung ang Meralco nagbibigay ng notification sa inyo, meron namang magbibigay ng notification sa inyo. Oh, may blessing na darating. O, di ba? Kaya nga you always look at the hope. If there are challenges, you will just declare, God will provide. That's your expectation. Hindi po yung tayo yung magugulumihanan doon sa challenges. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, ano dapat pa natin gawin? Hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong ano po? Ano po yon?
So, lahat. Ano pong ibig sabihin ng lahat? In English nyo lang, all, di ba? Pero naniniwala po ba tayo dito? Lahat? Di ba? Lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ano po? Panalangin na ano? May pagpapasalamat, hindi yung panalangin, Panginoon, parang awa mo na. Mapuputulan na ako ng kuryente. Di ba? Parang you're in panic. Di ba? Bakit hindi tayo magpasalamat? Panginoon, salamat po. Naging tapat ka sa amin noon, mapapatunayan muli namin ang katapatan mo ngayon. Kung napagtagumpayan namin ito noon, mapagtatagumpayan din namin ngayon ito. Our prayer is a prayer of hope. Because it's with thanksgiving. Can you say amen? Sino po nakapagbigay na rito ng katunayan na ang Diyos ang sumasagot sa panalangin natin? Kung sinagot ng Panginoon ang panalangin nyo noon, sasagutin niya uli ngayon. Ano ba kayo, mga kapatid, di ba? Alapakan po natin ang Panginoon. Magiging masaya ang Pasko natin, hindi dahil sa may regalo. Masaya ang Pasko natin dahil pinapalitan natin yung perspektibo natin na si Jesus ang siyang nagbibigay sa atin, nagpo-provide sa atin. Amen? So sabi niya rito, manalangin daw tayo sa lahat ng ating pangailangan nang may pagpapasalamat. Ano pong mangyayari doon? Verse 7, at ang kapayapaan, yan po yung pandun dahil siya po yung Prince of Peace. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang, ito po yung ipinagpapasalamat ko sa Panginoon. Di ba? May mga kapayapaan na akala mo totoo pero hindi pala. Kasi ang kapayapaan mo nakabase sa pera. Nakabase sa tutulong. Pero yung kapayapaan na ibinibigay ng Diyos ay hindi kayang maunawaan ng tao. At itong kapayapang ito ang mag-iingat sa inyong puso at sa inyong pag-iisip, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo na prinsipe ng kapayapaan. Can you say amen? Hallelujah. Sige po, palapakan po natin ang Panginoon. Purihin po natin ang Panginoon doon. Kailangan nyo ng kapayapaan. Kailangan po natin magtiwala sa Panginoon. Yan ang ipinagpapasalamat natin sa Pasko. Na dumating ang prinsipe ng kapayapaan. Na nagbibigay sa atin ng assurance. Na tayo ay patuloy na iingatan ng Panginoon. Can you say amen? Magwawakas na po ako, pero sabi po rito sa John chapter 14, verse 27 to 28. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko naman sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Kasi yung kapayapaang ibinibigay ng mundo, kukunin niya rin yon. Alam niyo po ba yung peace na ibinibigay ng mundo? Ang mundo rin ang kukuha nun eh. Pero kapag ang kapayapaan ay nanggaling sa Panginoon, wala pong pwedeng kumuha o magnakaw yan sa inyo. Can you say amen? Huwag mabagabag ang inyong kalooban. Huwag kayong matakot. I believe this afternoon, some of you came here with anxiousness, with heaviness. You know, that's the gift of Christmas. God can break that spirit of heaviness over your mind right now. You know why? Because God will take care of you. Can you say amen? Siya ang bahala sa inyo. Sabi niya rito, sinabi ko na sa inyo ito, ako'y aalis, ngunit ako'y babalik. Kung iniibig niyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat higit na dakila ang Ama kaysa sa akin. Amen? You can ask, keyboardist, we will pray. We will close in prayer. John chapter 16, verse 31. Sumagot si Jesus, talaga bang naniniwala na kayo? Ngayong hapon, mga kapatid, kayo ba'y naniniwala talaga? Actually, nagpahatid ng mensahe ang Panginoon sa inyo ngayong hapong ito. God will provide all your needs. Can you say amen? Amen? So, tanong ng Panginoon, naniniwala ba kayo doon? Darating ang oras, at ngayon na nga, na magkakawatak-watak kayo. Magkanya-kanya kayo ng lakad at iiwan niyo ako.
Gayunman, sabi niya rito, hindi ako nag-iisa, sapagkat kasama ko ang Ama. Sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa mundo, magdaranas kayo ng kapighatian. Sa sanlibutan ito, magkakaranas kayo ng challenges. Ngunit, mga kapatid, tibayan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ito. Past tense yun, mga kapatid, ha? Palapakan po natin ang Panginoon doon. Napagtagumpayan ko na ito. Anong sinasabi ng Panginoon ngayong hapong ito? Ano ba yung mga challenges ninyo? Finances? Health? Mga problema tungkol sa inyong pamilya? Ano ba yon? Anong salita ng Panginoon ngayong hapon? Tibayan ninyo ang inyong loob. Manampalataya lang kayo. Tapos na yan. Napagtagumpayan na ng Panginoon yan. So i-expect ninyo ang resolution doon sa inyong kinakaharap na pagsubok. Sabi niya, napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Can you say amen? Romans chapter 5, verse 1 to 5. Tayo po tumayong lahat. Hallelujah. Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, tayo po ay pinatawad na ng Panginoon. Meron na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Hesus, tinamasa natin ang kanyang biyaya, ang kanyang kagandahang loob. At tayo nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa kanyang kalwalhatian. Hindi lamang yan, ikinagagalak din natin na kung may kahirapan man tayong tinitiis, alam natin na ito'y magbubunga ng pagtitiyaga. Matututo tayo, maging mapagpasensya. Dahil alam natin ito ay magbubunga ng pagtitiyaga. At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao. At ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. Verse 5, panghawakan po natin ito. At hindi niya tayo binibigo. Amen? Hindi kayo bibigoin ng Panginoon. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos niya sa ating mga puso sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. So hindi kayo bibigoin ng Panginoon. Ngayong hapong ito, anuman po ang inyong pinapanalangin, hindi kayo bibigoin ng Panginoon. Hindi kayo pababayaan ng Panginoon. Amen? Tungo po natin ang ating mga ulo, pikit natin ang ating mga mata. Kailangan mo ng karanasan, hindi lamang ng kapayapaan, kundi ang persona ng kapayapaan, si Jesus. Kung hindi mo pa pinapapasok si Jesus sa puso mo, na siyang diwa ng Pasko, hindi mo maalala kung nandalangin ka ng padalangin ng pagtanggap na sinasabi mong, Panginoon, binubuksan ko ang aking puso, sinusuko ko ang aking buhay. Ngayong hapong ito ay isang magandang paalala at paanyaya ni Jesus. Tatanggapin mo ba siya? Mananampalataya ka ba sa Kanya? Kung ikaw yon, kamang tayo nakayuko, nakapikit, lahat naman ay wala pong dapat tumitingin. Kung nais mong tanggapin si Jesus, taas mo lang yung kanang kamay. Ikaw ay aking papanalangin. Amen. Kita ko po yung mga kamay na yan. Praise God. Meron pa ho ba? Panahon na para magdiwang ka ng totoong Pasko. Si Jesus, ang tunay na diwa ng Pasko. Papasukin mo siya sa iyong puso at ang Pasko ay magiging araw-araw para sa iyo. Amen. Glory to God. Amen. Yung po ba nga nagtaas ng kamay, pwede po ba kayong pumunta dito sa harapan? Para isang deklarasyon na talagang tumatanggap kayo sa Panginoon. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Sige po, may mga nagtaas ng kamay sa likod. Huwag po kayong mahiya. Ito ang araw na inyong isinusuko ang inyong buhay sa Panginoon. Sige po, amen. Sige, dito po kayo. Amen. Praise God. Sige. Come. Purihin ang Panginoon. Mga kapatid, sige po, palapakan po natin ang Panginoon. Dito po yung, purihin ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Amen, amen. Glory to God.
Amen. Salamat po. Salamat sa inyong pagtugon. At hindi kailanman kalilimutan ng Diyos ito. Ito ang araw na itinakda ng Diyos para kayo ay maging anak niya, karanas ng kanyang kaligtasan. Amen? Purihin ng Panginoon. So, inintay po natin yung mga bumababa pa sa balcony. Amen. Purihin ng Panginoon. Glory to God. Thank you, Jesus. Amen. Gawin niyo pong personal na panalangin po ito. Sumagot po kayo sa akin. Kasi po ang sabi ng banal na kasulatan, kung ipapahayag ng iyong bibig, paniniwalaan ng iyong puso, na si Jesus ang Panginoon, maliligtas ka. Ganun po yung nais ng Panginoon sa atin. Kung mananampalataya tayo, papasok sa ating buhay, si Jesus, at magkakaroon tayo ng bagong buhay. Amen. Manalangin po tayo. Sabihin po natin ito. Panginoong Diyos, maraming salamat po. Ngayong araw na ito, binubuksan ko ang aking puso. Inaanyayahan kita pumasok sa aking buhay. Sinusuko ko ang aking buhay at ako'y susunod sa inyo. Tinatanggap ko ang buhay na walang hanggan at kapatawaran sa aking mga kasalanan. Ngayon ako ay iyong anak na. At ako'y susunod sa inyo. Ako'y mananampalataya sa inyo. Ako'y magtitiwala sa inyo. At makakaranas ako ng kapayapaan na hindi maipapaliwanag. Salamat po, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Woo! Palakpakan po natin ang Panginoon. Nais ko po kayong ipanalangin. Panginoon, maraming salamat po sa mga anak mong ito na nagkaroon ng desisyon ngayong araw na ito. December 14, 2025. Ito yung araw na isinuko ko ang aking buhay sa Panginoon. At yan po ang kanilang deklarasyon ngayong araw na ito. Panalangin ko po na magpatuloy po sila. Ngayon ang araw na sila ay naging isang anak po ninyo. So ngayon magsisimula ang buhay ng isang pinagpala na anak. Na kahit na may pagsubok, meron pong kapayapaan na hindi po namin maipaliwanag na siyang magbabantay sa aming puso at sa aming isipan. Sapagkat kami, Panginoon, ang inyo pong anak, hindi mo kailanman pinababayaan ng iyong anak. Yan po ang mararanasan po nila sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Meron po tayong text. Pwede pong mag-text po kayo dito. Kung meron po kayong cellphone, kasi gusto po namin mag-connect sa inyo. Amen? Para nang sa ganon, ay paki-picture niya nun lang po yan. Sa cellphone ninyo, i-text po ninyo yan. At makikipag-connect kami sa inyo. God bless you po. Amen?